Purihin ang Panginoon. Ako po si Pastor Aida Hinubanya, dito po sa Candelaria, Quezon. Pero ako po ay galing sa taga-Calawag, Quezon po ako. Ginamit po ako ng Panginoon sa loob ng higit 30 taon na sa gawain ng Panginoon. Nagsimula po ako sa lugar namin sa Calawag. Ginamit ako ng Panginoon sa dako ng Bicol. Naalala ko isang gawain na ginamit ako ng Panginoon ay ang mangaral sa mga katutubo sa Barangay Calibigaho, Panganiban, Camarines Norte. Nakapag-bautismo po ako doon ng mga ita at umalis po ako doon. Ang simbahan ay nakatayo na, bububungan na lang, at dahil sa mga pangyayari kailangan ko pong lisanin ang lugar na yon, pero malaking bagay po na nagamit ako ng Panginoon sa dakong yon. Ako ay nagturo ng pagbasa, pagsulat, pagtututbras, paglilinis ng bahay, paghugas ng pinggan. Kumakain ako kasabay ng mga aita at natutulog akong katabi nila. At sa loob ng panahong yon ay naging masaya ang aking gawain paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko isang gabi, may lugar kaming pinuntahan na walang kuryente, may malaking ilog kaming dinaanan. Nilakad namin dito ng siguro yung mga 4 na oras. Sa lugar na pinuntahan namin, dito sa may Binsot, mahigit 100 katutubo ang naghihintay sa akin sa isang kuprahan. Nangaral ako sa liwanag ng buwan at nagulat ako nang ang mga katutubo ay aralan ko ng tungkol sa Panginoon Jesus. Talagang sila'y lumuluhat na gulong sa lupa sa pagsisisi. Tapos nagpatanggap po ako sa Panginoon. Tapos ang aking pangangaral ng ilaw ay liwanag ng buwan. Natulog kami sa tapahan ng kupra. Magkakatabi kami, ang aming banig ay dahon ng niyog. At umaga, kinailangan ko na pong bumalik. So sa gayong bagay, nagamit ako ng Panginoon. Pagkagaling ko po sa lugar ng Bicol, dinala ko ng Panginoon sa Mindoro. Ito yung isang pangyayaring kabutihan ng Diyos sa akin. Kinausap ako ng 2 pastor na tulungan ko sila sa gawain sa lugar na yon. January. Nakipag-usap ako sa Panginoon, kasabay nila. Sabi ko, Panginoon, Abril po. Pagdating ng Abril, first week, nag-prepare na ako ng aking mga damit na dadalhin. Pero ang isang iniintay kong sign, yung pamasahe. First week ng April, may babaeng dumating sa akin na nagbigay ng 5,000 kasi daw hindi niya inaasahang may mana pala siya. Ay di sabi ko, tamang-tama kasi papunta ako ng Mindoro. Noong gabi, may tumawag na pastor sa akin, makikituloy daw. Yung isang miyembro niya, inabutan ako ng 1,000. Pero wala silang alam sa aking lakad. So 6,000 na. Pinabukasan, 17. May isang babaeng tumawag sa akin. Matagal na akong walang communication sa kanya. At sabi niya, 9 months kitang hinahanap, hindi ko makuha ang number mo. Eh di nagkwentuhan kami, nakwento ko sa kanya, napupunta ako ng Mindoro kasi may pamasahin na ako. Pagkatapos nun, wala, tapos ng kwentuhan namin. Kinabukasan, tumawag na naman. Tatagpuin daw ako ng kapatid niya sa bayan ng Calawag. Pumunta daw ako. So pumunta ako. Pinadalhan niya pala ako ng 5,000. So 11,000 ang pera. Nang hawak ko na ang pera at ready na ako para pumunta ng Mindoro. Ang 2 kong kasamang pastor ay biglang nag-back out. Hindi daw sila sasama dahil hindi makakasama dahil may mga obligasyon pa sila next week na. So sa bagay na ito, dito ko po pinanindigan ang pakikipag-usap ko sa Panginoon. Sabi ko, hindi po pwede. Nakipag-usap ako sa Diyos, tinutuon niya, kaya kailangan tutuhanin ko ang pakikipag-usap ko sa Panginoon. Dumating kami sa puntong kami nagka-mainitan at nagalit sila sa akin kasi hindi nila ako mapigil. Ako daw ay mayabang, ako daw ay pangahas. Sabi ko, hindi. Totoo, tinutuo kasi ng Diyos ang usap ko sa kanya natin. Tapos ngayon, hindi natin tututuhan, hindi pwede yun. Kasi sa isang linggo pwedeng namatay ako, nagkasakit ako, nawala ang parami pwedeng mangyari. Isang tiyak. Kailangan kong tutuhanin ang Diyos na totoong nakipag-usap sa akin. So madaling salita, bumiyahe po ako ng Mindoro at nagulat ako pagising ko ng umaga, sakay ako ng barko, nasa dadaong na ng Calapan Pier. Sapagkat yung lugar na yun, 7 taon ko nang paulit-ulit na napapanaginip. Kaya maliwanag sa akin, naging malinaw na dinala ako dito ng Diyos, may ipapagawa sa akin ng Panginoon. So make it short, sa lugar na yon, sa loob po ng 2 buwan, nagkameron ako doon ng gawain, nagkameron ng church,
Kasi doon sa lugar na napuntahan ko, may isang bahay na bakante na ibinibinta raw, pero walang bumili kasi 5 na ang namatay. Sabi ko doon sa may-ari, kuya, bibilhin ko yan pero wala pa akong pera, kaya titirahan ko muna, payag ka ba? Pumayag siya at siya rin ang nag-ayos ng bahay na yon sa lugar na yon. Nagsimula ang gawain ng ako'y maghandog ng mga bata. At ang unang linggo ko doon ay may umattend agad na mga 39. Linggo ng umaga, linggo ng gabi, mahigit 100. At mabilis ang naging paglago ng gawain sa loob ng 2 buwan. Bago mag-3 buwan, nakapag-bautismo ako doon ng mahigit 100. Buhat doon, nag-aaral ako ng Bible School sa Laguna. Linggo-linggo ako tumatawid sa loob ng 1 taon. Wala akong late. Tuloy doon isang pasok ko linggo ng umaga, gawa at church service at saka sa linggo ng gabi. Pagkatapos ng gawain sa linggo ng gabi, nasakay pa ako ng barko para pumasok sa Bible School. Dapat alas 7 narito na ako sa Bible School, kaya sa gabi ako nagbabiyahe. Sa loob ng 1 taon wala akong late, wala akong absent. Gayon na naging kung napanindigan ang aking commitment sa Panginoon. Pagkatapos ng lugar ng Mindoro, yun ay ibinigay ko sa aking inaanak na pastor kasi nahirapan ako ng pagtawid-tawid. Narito ang mga apo ko sa lugar na ito ng Quezon. Dito ako dinala ng Panginoon sa Candelaria. Ang church naman sa Mindoro ay nagpapatuloy hanggang ngayon, mas lumago, mas maayos. Kasi nung ako ang naroon, ang bubong ng simbahan ay pawid at kawayan lamang. Ngayon, nung ibigay ko sa inaanak kong pastor, ito naging mas maganda. Pinayero nila, napasiminto nila at mas malago ang gawain. Dinala ko ng Panginoon sa lugar na ito. Nagsimula uli ako sa palakpak, walang gitara, lahat ng instrumento wala. Pero ngayon, provide na ng Panginoon ng mga bagay na ito. At mula dito, meron po kaming 2 outreach sa Ribera at saka sa Turbina. Nung mapunta ako sa lugar na ito, ako'y nanalangin sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, gusto ko rin makatikim na merong simbahan. Pangarap ito ng mga pastor, di po ba? At kahit 1 million lang na halaga ng simbahan, sabi ko sa Panginoon. Ang akala ko, hindi ako tinugon ng Panginoon, kaya isang araw sabi ko sa sarili ko, siguro hindi ako karapat-dapat. Pagkatiwalaan ng gayong malaking bagay, talagang panggani-ganito lang ako. Pero nagulat ako isang araw. Ang Diyos pala'y nagpagawa ng halos 2 milyon na halaga ng simbahan sa lugar ng Calawag. At ngayon po yun ay tapos na. Upistuhan na lang para ako'y magpastor. Hindi ko pa po nabubuksan at nasisimulan. Maayos na, may pastoral na. Pero mula sa lugar na ito, pakiikot mo nga kung paano dito pakiikot mo yan. House church po ito. Opo, at meron na po ulit kaming ginagawa isang araw mga kapatid ko rito sa lugar ng Candelaria. Nagulat ako kasi nanguha sila ng kawayan. Itinirik nilang haligi ng simbahan doon sa isang lugar sa Ribera. At ngayon po ay bububungan na lang namin. Ang sabi nila kahit daw trapal, sabi ko hindi, mag-pray tayo ng kahit man lang manipis na yero. At sa lugar pong yon ay nakapagbautismo na tayo doon ng 39 sa dakong yon. Kaya ganito po patuloy ang gawain ng Panginoon. Ganito po ako ginagamit ng Panginoon. Simula noon hanggang ngayon, nakita ko na ako pala kung saan dalhin ng Panginoon, hindi pwedeng walang resulta. Hindi malaki pero hindi po pwedeng wala. Laging may natatayong church kung saan ako dalhin ng Panginoon. Ginamit din po ako ng Panginoon sa lugar ng Bicol, na mga inaanak ko din ang kasalukuyang nagpapastor. 2 inaanak ko, isa sa Kapalungga at isa sa lugar ng bayan ng Santa Elena. So, ganito po ako ginagamit ng Diyos simula noon hanggang ngayon. Hindi malaking bagay pero hindi ako walang iuuwing resulta sa Panginoon. At sa kakayahan at kaloob na ibinigay sa akin ng Panginoon, sinisika po maging matapat. At inaasahan ko ang isang araw na sasabihin sa akin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Purihin ang Diyos, pagpalain po kayo ng Panginoon.